po yung nakakaalam sa 1 Corinthians 15:58, pwede bang tumayo at recite? O lahat, sabay-sabay. Kasi lahat kayo kanina, hindi nagtaas na, ano eh. Ha? Alam ba? Pero familiar po tayo sa verse, di ba? No, malimit yan. Naririnig natin. Kapatid, ano yung ginagawa? Hindi nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Yan yung ano yun. Ginagamit natin, pang-encourage sa mga kapatid. No, sa mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. So, bago nito, ang mensahe po nating pagbubulay-bulayan ay binigyan ko po ng pamagat na the fruit of our labor. Ano po sa Tagalog yun? Ang bunga ng ating pagpapagal, paglilingkod, no? Sino po dito yung mahilig magtanim? Ano po yung inaasahan natin sa ating pagtatanim? Ani, magbubunga. No? Sino dito yung mahilig magpunta sa taniman kapag panahon na ng aniyan? No? Minsan mayroong ganyan. Mas gusto yung umani kaysa magtanim. Pero ano po yung sabi ng pamilyar po ba kayo sa kasabihan na kapag may tinanim, may aanihin. Huh? So, pero mas maganda, kapag may tanim ng kapitbahay, ikaw ang aani. So, yun po yung siyempre, nag-expect po tayo kapag nagtanim tayo, ay meron tayong aanihin. May pakinabang, di naman tayo basta-basta magtatanim dyan. Papanoorin lang natin. At even kung bisan, yung mga laman na tinatanim natin, na pinapanood natin, nagiging din sa atin to. No? Nagbibigay din ng nare-relax tayo. No? Di ba, nung panahon na nagkaroon ng pandemic, yung mga tao, isang naging nila, ay libangan nila, yung marami yung naging plantito, plantita. Di ba, no? So, nagiging pakinabang sa kanila. At sabi po ng verse, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Madali po ba yung magtanim? Sa mga nagtatanim kanina, madali po ba yung magtanim? Let's say, gamitin po natin halimbawa yung pagtatanim ng palay. Sino po dito yung magsasaka na nagtatanim ng palay? Hihilan lang. Madali po bang magtanim? Sino po dito yung nakakita na nagtatanim ng palay? Halos lahat naman tayo. Wala naman tayo sa syudad o bandang Makati na puro building yung itinatanim. No? Sabihin, familiar tayo sa pagtatanim ng palay. Ano po ba yung nagiging napapansin natin? Di ba hindi naman instant kapag itinanim mo yung palay, kaagad bunga na ito. No? Naghihintay po tayo ng 3 hanggang 4 na buwan bago po natin maani yung tinatanim na palay. At hindi po ganun kadali. Pinapatubigan yan, inaararo yan, nililinis yan. No? Ini-spray yan ng, para sa damo, para sa mga insekto. No? At yung 4 na buwan na paghihintay ng pag-ani, hindi po siya ganun kadali. Kung minsan, sa panahon natin ngayon, no, alam natin, tag-araw, pero bigla-bigla, ano nangyayari? Umuulan. Malakas ang hangin. Alam mo, anihin mo na lang yung palay mo, maganda, ganda ng palay ko. No? Ganda ng bunga. Pero bigla-bigla, siguro, yung isang hektarya, makakari ako ng mga 150. Ganyan na, estimate. Pero bigla, pagka dumating yung ulan, o kaya natumba ito, naapektuhan, nasisira. Hindi po ganun kadali kung titingnan natin. No? Yung pagtatanim. Maging sa buhay natin bilang isang mananampalataya, ganito din po mga kapatid. Sa paglilingkod natin, sa paggawa natin, para sa Panginoon, ay pwede po nating maranasan. Yung ina-expect natin na ganito, na-expect natin na
ganyan yung gawain. Pero minsan nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng problema. Hindi po, ano yan, minsan sa atin, personally, nagkakaroon ng discouragement. Naglilingkod naman ako sa Panginoon, pero bakit nagkakaproblema ako? Bakit may mga pagsubok? Pero sabi po dito, mga kapatid, nung verse, sabi niya, mga minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos at laging sagana sa gawa ng Panginoon. Doon po muna tayo. Ibig sabihin, dapat maging matatag tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, ang pagiging isang mananampalataya, hindi siya bed of roses na puro lang masaya. Nakakaranas po tayo ng pagsubok, nakakaranas po tayo ng problema. Pero sabi ng salita ng Panginoon, ay yung mga pagsubok na yan, pinagdadaanan natin, ay bahagi po yan ng ating paglago. Sa ating paglilingkod, hindi po ganun kadali. Kaya tingnan niyo po yung mga lingkod ng Panginoon. Kung hindi puti ang buhok, wala nang buhok. Amen. Amen? Kuya Romer? Yung iba, tinatago na lang. No? Bahagi po yan ng paglilingkod. Ako sabi ko sa mga kapatid sa Bebe, dati, 15 years ago, 16 years ago, ako 20 years. Dati nagpunta ako dito, kapal ng buhok ko. Pero buti na lang ngayon, may magic. No? Hindi po madali. Kung katulad ng pagtatanim ng halaman, naghihintay po tayo ng panahon, nahihirapan po tayo. Ganon din po sa pagtatanim, paglilingkod sa Panginoon. Hindi po madali yan. Kung minsan, ina-expect mo, may care group tayo ganitong oras. Mag-expect ka, okay, sige, sasama ako, kung may gawain yan, sasama ako. Pero pagdating nung oras, wala yung mga umuo. Wala yung mga umuo, ano yung mararamdaman mo? Napag-usapan yung gawain na ganito, lahat umuo, pag dun sa oras na, wala na. Alam nyo, hindi po ganun kadali yun na okay lang, sige. Pero, sabi dito, maging matatag tayo doon. Kung minsan, expect natin, lagi na lang ako yung gumagawa dito, wala man lang nakaka-appreciate. Pero tandaan po natin, ano yung sabi ng salita ng Panginoon? Sabi niya, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung tayo po ay naglilingkod, nagiging kabahagi ng gawain, hindi nawawala ng kabuluhan. At ang mga bunga po ng ating paglilingkod, sabi po sa Revelation chapter 22 verse 12, sabi po dito, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa aking kamay upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sabi natin kanina, kapag may tinanim, may aanihin. Sabi dito ng salita ng Panginoon, bibigyan niya ng gantimpala, bibigyan niya ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang tanong, may ginagawa po ba tayo para sa Panginoon? May paglilingkod po ba tayo na ginagawa na mag-e-expect po tayo ng bunga? Ang gantimpala na ibibigay ng Panginoon. Sabi ng verse, hindi nawawala ng kabuluhan. Yung kung may ginagawa tayo para sa Panginoon. Pero kung wala tayong ginagawa, kung wala kang itinanim, wala kang mapapala, wala kang ani. No, kasi para sa Panginoon, yung kung mga ginagawa natin, hindi na nawawala ng kabuluhan yan. Pero, hindi po tayo kasama sa ginagawa ni Pastor Romel na paglilingkod, hindi po tayo kabilang sa gantimpala na tatanggapin niya. Kasi individual po ito. Bawat isa sa atin. No? Yung tatanggapin po natin gantimpala, yung bunga ng ating pagpapagal, ay sa atin lamang po ito.
At mismo, sabi nito, ang ating Panginoon mismo, siya yung magbibigay ng gantimpala na yan. At kung tanong, meron kaya tayong tatanggapin gantimpala? Meron kaya tayong tatanggapin na bunga ng ating pagpapagal? May ginagawa ako. Part ako ng music team. Sumasama ako sa mga gawain. Ayan. Pero may paalala pa rin po mga kapatid sa ating paglilingkod, sa ating mga ginagawa. Yung paalala sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. Ano po yung paalala dyan? Sa verse 12, dadapot kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Verse 13, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamagitan ng apoy ihayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Sa 14, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kaniyang itinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon ba'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Ako po natin yung ibig sabihin ng verse. Kahit sabihin po natin, nandito ako sa gawain. Linggo-linggo, nagcha-church ako. Bahagi ako ng music team. Nakakasama ako sa mga Bible study. Pero sabi po dito, mga kapatid, sabi po nung verse, lahat ng ginagawa natin, idadaan sa apoy. Ito po yung magdi-determine, magsasabi kung ito ba'y totoo. Hindi po alam ng bawat isa yung motibo natin sa ginagawa natin sa gawain. Pero ang Panginoon alam niya po. Kung ang ginagawa natin ay para lang angaan tayo, para lang sabihin may ginagawa tayo, makita ng mga kapatid na may ginagawa tayo, pero hindi po totoo sa puso natin to. Katulad ito nung sinabing ditong dayami o ito yung dahon. Na kapag dinaan sa apoy, masusunog. Walang pakinabang. Walang kabuluhan. Pero kung ito ay totoo, sabi nga, katulad ng ginto, mas lalo kapag dinaan sa apoy ang ginto, lalo po siyang gaganda. Lalo pong makikita yung katunayan ng pagiging ginto niya. Ganon din po sa paglilingkod natin. Pwedeng makita, pinapakita natin yung ginagawa natin para sa Panginoon, pero kung yung motibo ng ginagawa natin ay para sa sarili natin, wala po itong pakinabang. Wala po itong pakinabang. Sa palay, kapag kinaharvest yan, umiiwalay po yung ipa. Umiiwalay yung dayami doon sa tunay na bunga. Ganon din po. Sabi dito, yung ginagawa natin ay dadaan sa apoy. Upang talagang matanggap natin doon yung bunga ng ating pagpapagal. Hindi po tayo pwedeng magkunwari sa ginagawa natin sa Panginoon. Kahit sa simpleng bagay lang po yan. Sabi nga, ako, encouragement ko to. Hindi porke ikaw yung preacher, ikaw yung pastor, tapos ikaw o yung iba ay tagalinis ng chapel, ng kapilya, ay mas mataas na yung preacher. Kung pareho yung ginagawa, ang buong puso yung para sa Panginoon, pareho may pakinabang. Pareho may pakinabang. At hindi pwede na okay na yung kuya ko, okay na yung asawa ko, naglilingkod sa Panginoon. Yung gantimpala niya, hati na lang kami. O kaya yung tatay ko, naglilingkod naman, okay na. Hingi na lang ako sa kanya. Hindi po yung katulad ng mana.
yung paglilingkod po natin sa Panginoon, individual po ang bunga na tatanggapin natin. At kung titingnan naman natin, no, yung pangako ng Panginoon sa bawat paglilingkod natin, di ba, meron sabi daw, may mga nakalaang gantimpala na ibibigay sa atin. Yung mga corona na tatanggapin natin. Mga limbawa lang po ito na pwede natin matanggap na corona na gantimpala sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba kung ano yung mga corona na yun? Meron ba kayong mga alam? Ha? Mga gantimpala na pwede natin tanggapin? Or meron na ba kayo nito? Crown of life. Corona ng buhay. Sa James chapter 1 verse 12, no? Sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisihibig sa kanya. Sino po dito yung nakaranas ng pagsubok? Ng problema? Wala pa? Wow. Kumusta? Paano po ninyo sinolve ito? Sino po yung nakaranas ng problema sa pera? Paano po ninyo sinolve ito? Punta ba yung kay Villarica, kay ML? Ha? ML Villar, hindi yung ML na ano? Or lumapit tayo sa Panginoon sa panahon na may mga pagsubok tayo. Sabi dito, nagtitiis ng pagsubok, ng tukso, ay, sabi niya, kapag napagtagumpayan ito, putong ng buhay ang pinagkakaloob ng Panginoon. Crown of life. So, nawa, ang bawat sa atin, meron nito, tatanggap nito. Kasi lahat naman tayo nakakaranas ng problema. Hindi ko nga lang alam, kung yung problema na meron tayo, pagsubok na meron tayo, wala pa nung naging mananampalataya tayo, kung ilang taon na, hanggang ngayon, problema pa rin natin siya. Pagsubok pa rin sa atin. Ano yung kalimitang nararanasan natin pagsubok? Bilang isang mananampalataya. Ha? Kumisan sa sarili natin. O yun, chismis daw, sabi natin niya lang. O kaya, what about, sorry to say, sa lahat nangyayari ito. Kung minsan, linggo-linggo, nakakaranas tayo ng pagsubok. Saan? Sa oras. No. Sa oras, kung minsan, hindi tayo ligtas dito. Lahat. Kung minsan sabi ng iba, American time, Filipino time, pero minsan merong Christian time. Walang pagkakaiba. So, pag-usapan natin ganitong oras, alas 7 ang gawain o alas 8 ang gawain, ano yung nangyayari kung minsan? Alas 7 maliligo. Pagsubok po yan. Napakasimple kung titingnan natin. Pero doon pa lang, nateres tayo. Ano yung kasabihan ng iba? Early bird catch the early worm. No, hindi po pwedeng mahuli yung muling, yung ano din yung late na worm. Ibig sabihin, mas malaki po yung pakilabang natin. Napakasimple lang ito, pero minsan, hindi tayo nagiging aware sa bagay na ito. Ay, wala pa naman sila. Maya-maya na. Simple lang po yun, halimbawa. Ano yung sunod? Merong crown of glory. Crown of glory. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Lalo na ito sa mga lingkod, sa mga matatanda. Sabi, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako matandang kasamahan ninyo. At isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang inihayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na sa inyo, na nagsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi
sa handang pag-iisip, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon sa pinapangasiwaan, pinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. So, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalatian. Mga kapatid, napakahalaga po ng bawat ginagawa natin sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. At sabi po dito, kung ginagawa natin ito yung mga given na tatanggapin natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung crown of righteousness, corona ng kalwalatian, katuwiran, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Si Pablo, ito yung sinabi niya bago siya mamatay. So, 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Natapos ko na yung aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. At narito, sabi niya sa mga talatang ito, buhat ngayon ay tatahan sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. No? Kung si Pablo, sabi niya, ay tatanggapin niya yung putong ng katuwiran, crown of righteousness, dahil sa kanyang pakikipagbaka, naiingatan niya yung kanyang pananampalataya, tinapos niya yung kanyang takbuhin, yung kanyang paglilingkod. No? Hindi lamang po para kay Pablo yung putong na ito. Hindi lamang po para kay Pablo yung crown of righteousness. Kundi ano yung sabi ng verse 8 dun sa bandang uli, maging, sabi niya, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nag-aangad sa kanyang pagpapakita. Tayo sa panahon natin ngayon, kumusta yung buhay natin bilang isang mananampalataya? Nakikipagbaka ba tayo sa sanlibutan ito? O nakikiayon tayo sa sanlibutan ito? Ano yung uso ngayon? Marites. Ano yung latest? Meron naman bago ngayon? O yung pa rin Marites? Ano? Marisol. Ano po yung Marisol? Iba yung alam namin ni Kuya, ni Paring Mel ng Marisol eh. So, dapat bilang isang mananampalataya, kasama po yung sa pakipagbaka natin. Iba po yung maging iba po tayo doon. Si Pablo, sabi niya, iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Tayo po ba? Kumusta yung ating pananampalataya? At sino po dito yung ready na umarap sa Panginoon? Sabi niya, natapos ko yung aking takbuhin. Meron na ba? Meron ba dito na handang umarap sa Panginoon? Sabi niya, Panginoon, natapos ko na yung aking takbuhin. Iningatan ko yung aking pananampalataya. Kung ganito yung buhay natin, sabi na tayo tatanggap ng putong ng katuwiran. Ang pinabahagi, pinagkakaloob ito ng Panginoon sa atin. At ano pa? Yung mga koronang hindi nasisira. Yung sabi sa 1 Corinthians 9 verse 24 and 25, no, yung mga nakikipaglaban sa takbuhin, ay naghahangad sila ng gantimpala ng korona na may pagkasira. Pero tayo bilang isang mananampalataya, sa takbuhin natin, sa ating buhay, bilang isang Kristiyano, gantimpala na hindi nasisira. Yun yung tatanggapin natin. No? Yun po yung sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. Kung yung mga nagsisitakbo ay nagkakamit sila, nagtatagumpay sila, nagkakamit sila ng gantimpala na may pagkasira. Pero tayo bilang isang mananampalataya, ito yung maganda. Sa paligsahan, ilan lamang yung pwedeng manalo? Isa. Or kung may consideration, meron first, second, third. No? Ganun lang.
Kung 10 kayong tumatakbo sa paligsahan, 3 lamang yung pwedeng makatanggap ng gold, silver, saka yung bronze. Pero, sa takbuhin natin sa Panginoon, lahat pwedeng makatanggap ng gantimpala. Gantimpalang hindi nasisira. Yun po yung pangako ng Panginoon na bunga ng pagpapagal na ginagawa natin. Ano pa? Nakakailan na po tayo? Ha? 3, 4. Ayun, 4. Life, glory. Ito, yung isa pa. Life, glory, righteousness. Tsaka may... Ano pa yung isa? Ano na yun? Incorruptible crown. Yung hindi nasisira. Sira. About yung crown of soul winning. Sino po dito yung mahilig mag-share ng salita ng Panginoon? Meron ba? Alam nyo, may corona din yun. May gantimpala din po yun na naghihintay. No? Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At hindi ba napakasarap? Kung mayroong isang kapatid, mag-testimony siya. Dito pa lang yan, ha? Sabihin niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ginamit niya si pastor. Kaya nakakilala ako sa Panginoon. Ginamit niya yung nanay ko. Ginamit niya yung tatay ko. Kaya nakakilala ako sa Panginoon. Di ba? Sarap nun? Oh, may bunga ka na. May gantimpala ka na. Kung ikaw ay nagsishare ng salita ng Panginoon. Sabi ng Proverbs verse 11, 30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At siyang pantas ay umikayat ng kaluluwa. Napakahalaga po bilang isang mananampalataya sa atin. Paano tayo nakakilala? Paano tayo sumampalataya sa Panginoon? Paano tayo naligtas? Di ba? Siguradong sasabihin natin, may taong ginamit ang Panginoon. Binahagi niya sa akin ng salita ng kaligtasan. Kaya ako naligtas. Kasi nalaman ko ito. No, may ginamit ang Panginoon. Yan po yun. May gantimpala po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. At hindi lamang po gawain ng ano yun. Gawain ng pastor, ng leader. Lahat po bilang isang mananampalataya ay gawain po natin ito. Responsibility po natin no, na inihatag sa atin ng Panginoon. May taong ginamit para sa atin. Salamat sa Panginoon. Yung taong yun, nagpagamit siya para ibahagi yung salita sa'yo ng kaligtasan. Anong gagawin mo? Itatago mo na lang. Libre engineer sa'yo yan. Maliban na lang kung nakakilala ka, pero imposible. Sa mga nagbibigay ng pamphlet, tapos may bayad. May na-encounter na kayong ganan? Na, ay, meron po ang pinamimigay na babasahin. Pagkatapos, ano lang po yan, ibayad. Oo, na-experience namin yan sa Bicol nung sumama kami sa mission. May mga tao daw doon, nagbibigay sila ng babasahin. No? Kaya lang, may kapalit, may bayad. Kung wala kang pera, pero may manok ka, pwede na yung manok. Ganon. Pero yan, libre po yung kaligtasang pinagkakaroon ng Panginoon. At sabi doon, kung sino man yung nagbabahagi ng salita ng kaligtasan ay tatanggap ng putong, tatanggap ng gantimpala sa ating Panginoon. Makakailan na tayo? 5. At yung pang-6, crown of rejoicing. Sino po dito yung laging masaya? Laging malungkot? Alam nyo, bahagi po yan. Bilang isang mananampalataya. Sino yung malungkot dito o hindi masaya dito na malaman niya na nung siya'y sumampalataya sa Panginoon, mapupunta siya sa langit? Sino yung hindi masaya? Masaya si Duterte, akala mo lang hindi. No? Pero sa atin, bilang sumampalataya sa Panginoon, nung malaman natin ito na tayo mapupunta sa langit sa pamagitan ng
pagsampalataya natin sa Panginoon. Di ba masaya tayo? Bakit? Kasi ayaw natin pumunta sa impyerno. Kaya nga dito pala, gusto natin, naka-aircon tayo eh. Kasi ayaw natin na mainit. No? Eh sa impyerno, sabi ng salita ng Panginoon ay lawak ng asopre, naglalagablab na apoy. Kaya nga ayaw natin doon eh. Di ba hindi mo masarap? Na masaya tayo kasi nasa Panginoon tayo. Ano yung sabi ng Philippians 4 verse 4? Mga bata, kumisan, kagad nilang natutunan tong verse ito eh. No? Ano yung sabi ng Philippians 4 verse 4? Magalang kayong lagi. Rejoice in the Lord always. And again, I said rejoice. Bakit? Dapat na maging masaya tayo sa Panginoon. Kasi, wala namang kalungkutan sa Panginoon eh. Sabihin mo, mula nung naging Kristiyano ako, puro problema yung naranasan ko. Totoo ba yun? Bagamat yung mga hindi Kristiyano, di ba nakakaranas ng problema? Nakakaranas din. Pero ito maganda. Kapag tayo, sabi dito, magalang tayo kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Bakit? Kasi alam natin may tutulong sa atin. Tutulungan tayo ng Panginoon. At mga kapatid, gusto pong iwan na tanong sa atin to. Kumusta po tayo? Sa panahon na darating sa aniyan, sa panahon na darating ng ating Panginoon, harap tayo sa Panginoon, sabi ng Revelation 22 verse 12, naharap tayo sa Panginoon. Kumusta po tayo? May gantimpala kaya, may bunga kaya tayong matatanggap? Buwan sa Panginoon, ayon sa pagiging mananampalataya natin. May ginawa ba tayo? May ginagawa ba tayo para sa Panginoon? Nagtatanim ba tayo? Para pagdating ng panahon, may aanihin tayo. Sabi niya, yung bunga ng ating paglilingkod. Sabi nung binasa natin sa verse 1 Corinthians chapter 3 kanina, yung bang paglilingkod na ginagawa natin, ito ba'y ginto? O pilak? O ito'y dayami? Na walang kapuluhan sa harapan ng Panginoon. Yung pong binanggit natin na yung ilang mga gantimpala, mga corona na tatanggapin natin, ilan lang po yun. No? Sa pwedeng pagkaloob ng gantimpala sa atin ng Panginoon. Ang tanong, marami kaya yung maanihin natin? Nagiging matibay pa tayo na nagpapatuloy ba tayo? Makaranas man tayo ng problema, discouragement sa paglilingkod natin, nagpapatuloy ba tayo? At confident pa tayo, naaani tayo, na may gantimpalang naghihintay sa atin pagharap natin sa ating Panginoon. Or katulad nung sinabi, tama lang na naging Kristiyano ka. Ligtas ka, kasi ligtas ka na sa apoy, sabi dun sa 1 Corinthians na binasa natin. Pero yung mga ginawa natin, baliwala. Walang kabuluhan. Kasi ginawa natin to para sa sarili lang natin. Ano yung sabi sa Matthew ba yun or sa 4 Gospel? Sabi niya, yung ginagawa mo kapag hinihingi mo na yung hinihingi mo na yung papuri sa'yo, sabi niya, tinanggap mo na ito. Kung ginagawa mo ito para sa tao, sabi ng Panginoon, tinanggap mo na yung gantimpala para sa'yo. Pero kung ginagawa mo ito para sa Panginoon, naghihintay ito sa'yo. Natatanggapin mo. Mismo ng Panginoon, sabi niya, siya yung magbibigay ng gantimpala. Magbibigay ng bunga ng iyong pagpapagay. Nawa mga kapatid, sikapin po natin ito. Nangangarin natin. Katulad ng sinabi ko, hindi po per family, per kaibigan, o asawa, anak, yung pagtanggap ng gantimpala. Kundi individual po sa bawat isa sa atin. Ilang taon na tayong Kristiyano? Sa palagay natin, ilang
Ilan na po yung corona? Gaano na yung corona? Gaano na yung gantimpala? Pwede natin matanggap. Gagamit kaya ang Panginoon ng heavy equipment? No? Ng loader, kaya backhoe, crane, para buhatin yung ating gantimpala, ibibigay sa atin? Or gagamit siya ng magnifying glass? Tapos, tiyanin, kukunin niya. Yun yung ibibigay. Ibig sabihin, wala tayong ginawa para sa Panginoon. Nawa, kung gano'n tayo katagal ng mananampalataya, gano'n din kalaki, gano'n din karami. Yung gantimpala, yung bunga. Kung naglilingkod tayo sa Panginoon. Ito nga sabi ko. Kasi yung title ng mga natin, ang bunga ng ating pagpapagal. Ang bunga ng ating paglilingkod. Bagamat hindi po madali ang paglilingkod sa Panginoon, nakakaranas tayo ng pagsubok, pero maganda, nandyan ang Panginoon para tulungan tayo. Katulad ni Pablo, sabi niya, naranasan niya yung mga naranasan niya yung maghirap, naranasan niya yung magpalutang-lutang sa dagat, masiraan ng barko, hagupitin, pero lahat ng yan, napagtagumpayan niya. Dahil si Kristo, yung katulong niya, nagpapalakas sa kanya. Tayo din mga kapatid, yung Kristo na pinaglingkuran ni Apostol Pablo, siya din Kristo natin ngayon na pinaglingkuran. Siya din yung Panginoon natin ngayon. Kung may mga pagsubok man, may mga problema, mga struggle dyan, malakit sa paglilingkod natin, lahat ng yan, dapat, sabi daw, maging matatag tayo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil lahat ng yan ay hindi nawawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Nawa mga kapatid, bawat isa po sa atin, excited po tayo sa panahon na tayo may tatanggap ng bunga ng ating pagpapagal. Kung paanong kanina, tinanong natin mga kapatid na nagtatanim, ina-expect natin yung bunga. Nawa tayo bilang mga mananampalataya, talagang may ina-expect tayong bunga na tatanggapin para sa Panginoon. Pero kung wala kang itinanim, wala kang aanin. Kung wala kang ginagawa para sa Panginoon, huwag kang mag-expect na may tatanggapin. Pero ang maganda, mga kapatid, habang may pagkakataon tayo, habang buhay tayo, di mo lang kailangan mag-full time katulad ni Pastor Mel. Hindi mo kailangan mag-full time. Kung ano man yung pwede mong gawin para sa gawain ng Panginoon, gawin mo ito na buong puso para sa Panginoon. At yung gantimpala na pangako ng Panginoon, hindi po tayo maglilingkod dahil gusto natin yung gantimpala. Kung di yung gantimpala na ito, pangako po ng Panginoon ito. No? Na hindi, kaya nga sabi, hindi nawawala ng kabuluhan yung ginagawa natin sa Panginoon. Kasi ang Lord mismo, siya yung magbabalik nito sa atin. Sa ayaw at sa gusto mo, dahil may ginawa ka para sa Panginoon, tatanggap ka ng gantimpala. Yun po yung pangako ng Panginoon. Nawa, yung hamon sa atin, pagpatuloy po tayo. Kung tayo na sa paglilingkod ngayon, yung buhay natin bilang mananampalataya, magpatuloy po tayo na magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Magamit po tayo sa kanyang gawain habang may pagkakataon po. At pagdating natin sa Panginoon, proud tayo pinito. At proud tayo na tanggapin ang mga katagang ito. Well done, my good and faithful servant. Kasi yung ginawa tayo para sa Panginoon. No, hindi tayo mahiya na umarap sa ating Panginoon. Tanungin man niya, ano yung ginawa mo? Naging sumampalataya sa akin ng 10 taon. Ano yung nagawa mo? Hindi po tayo pwede magsinungaling sa Panginoon. Baka pwede nasa ano yun, nasa screen. No? Habang kaharap mo Panginoon, eto, ang ginawa mo. Ito yung naging buhay mo nung ikaw ay sumampalataya sa akin. Hindi po alam ng bawat sa atin yan. Pero ang Panginoon, nalalaman po niya ang bawat gawa ng bawat isa sa atin. Nawa mga kapatid, no? Maging challenge po sa atin to. Habang may pagkakataon, mas lalo po tayo magsikap sa paggawa para sa gawain ng Panginoon. Maging kabahagi po tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Minsan po, Panginoon, salamat po
sa iyong mga mayamang salita na nahayag sa kalagitnaan namin at ma-evaluate po namin ang aming mga sarili. Kamusta po ang aming buhay bilang isang mananampalataya? Darating po yung time na harap kami sa iyo. May bunga po ba yung pagiging mananampalataya namin? Meron po ba kaming itinanim? Meron po ba kaming ginawa para sa inyong gawain na may katumbas na gantimpala na ipagkakalumo, Panginoon? Lord, ikaw po yung nakakalam sa buhay, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, maging hamon po sa amin ito. Salamat kung may mga pagpapagal kaming ginagawa. Ngunit hindi po ito sabihin namin na pwede na makampante na kami, na may nagawa na kami. Kung di samantalayin po namin yung pagkakataon habang kami po hindi mo pa kinukuha or habang ikaw ay hindi pa dumarating. Habang may lakas kami na pwedeng gamitin, ay gamitin po namin ito sa paglilingkod ng buong puso sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, nawa, ang mga salita mo sa umagang ito ay patuloy po na maging encouragement, maging challenge sa bawat isa, maging sa mga kapatid dito sa San Jose, Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa kanila na patuloy na lumago, patuloy na magkaroon ng panahon, ng oras na magtanim para sa inyong gawain, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo upang magsama-sama kami na pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Salamat, Kuya Aaron, para po sa mensahe po ng ating Panginoon sa oras na ito, na ating pong napakinggan. Nawa ay nagsilbing pagpapala at nagsilbing hamon po sa atin bilang isang mananampalataya. Tunay nga po yung lahat nating ginagawa para sa gawain ng ating Panginoon, yung ating pagpapagal, yung ating sakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon. Tunay nga po na hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Pagkus, ito po ay pakinabang dahil pagdating po ng panahon, no? Pagdating po natin sa langit, ito po yung ahaniin po natin. Okay, salamat sa mensahe ng ating Panginoon at sa oras na ito ay